Alam nyo ba kanina, nung bago ako umalis, edi gusto na akong ihag nung matanda. Sabi niya, Slika. Slika means, I'm sorry. Huwag mo nang dibdibin yung pinagsasabi ko sa'yo. Pwede ka nang magsabi sa akin ng kahit ano, sabi niya sa akin. Kasi alam niya na hindi na niya ako handle, hindi na niya ako hawak. Kasi I'm already free from her. So noon, dahil alam niya na hawak niya ako, alam niya nagtatrabaho ako sa kanya. Kaya yun, kung ano-anong ginagawa niya sa akin. Although, pwede ko naman layasan yun eh. Nung ganun ginagawa niya sa akin, yung palagi akong umiiyak araw-araw, yung grabe na yung nakatutok ka sa kanya. Tapos pati yung halimbawa, pag meron siyang hindi gusto, halimbawa nagkakape siya, kunin niya yung kape, tapos iganyan, itapon niya doon. Tinitingnan ko na lang na ganun. Tapos, hindi na ako umiimik. Kunin ko na lang yung basahan, tapos pupunasan ko. Tapos yun, ganun nang ganun. So, sabi ko, ano bang klaseng trabaho ito? Pwede ko naman talaga alisan yun. Kaya lang, sabi ko, pagtyagaan ko na lang. Naisip ko din kasi, na mahihirapan siyang maghanap ng kapalit ko. Kasi hindi basta-basta yun eh. So, at saka pag meron papalit sa akin doon, lalayasan yun. Alam ko, walang makakatagal sa kanya. Alam nyo ba, kanina nung umalis ako, di galit na galit yung anak niya. Bakit daw yung caregiver niya, hindi daw nagpaparamdam, dapat na kasi nagbakasyon daw yun. Hindi raw nagpaparamdam, kung mabuti daw siyang tao, sabi ng anak niya, yung reliever niya, yung hindi yung caregiver ng ina nila. Di halimbawa pag gusto niyang hindi mo na babalik, di kinausap sana siya. O kaya tumawag man lang at sabihin sa kanya na hindi mo na ako babalik ako sa ganitong araw. Pero kung ano-ano daw kung kani-kanino daw tumawag yung anak ng matanda sa mga kaibigan niya na Uzbekistan para tanungin kung nasaan siya. Kasi dapat darating siya sa araw na ito. Kasi at aalis din ako. Iyon. Tapos sabi nila sa akin, sabi ng anak sa akin, huwag daw akong aalis. At babayaran daw ako. Sabi ng anak sa akin, huwag daw akong aalis, babayaran daw ako kahit na dadagdagan niya yung bayad ko, bali 350 shekel a day. Pag 350 shekel yan, multiply by 15 pesos sa Pilipinas, malaking malaking halaga. Pero sabi ko na lang sa kanila, kausapin ko na lang kayo bukas kung tatanggapin ko o hindi. Pero 100% hindi ko siya tatanggapin. Sinabi ko na lang na ganun para makaalis na ako doon sa kanila. Kasi pagka andun pa ako at nakikipag-negotiate ako, medyo mahihirapan ako. Kaya sabi ko na lang, tatawag na lang ako sa inyo bukas, sasabihin ko sa inyo kung babalik ako o hindi. Ganun lang sinabi ko. Sabi nila, gusto ka namin, nakita namin ang pag-uugali mo, napakabait mong tao. Sabi din ng matanda sa akin, ang bait-bait mo, sorry, sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, pwede rin palang tingnan mo ang tao, kahit na marami kang pera, pag once na wala ka nang magagawa, yung pera mo hindi makakatulong sa'yo. Kasi marami nga silang pera, pero wala naman may gusto na magtatrabaho sa ina nila. Nilalayasan nga. Alam ko yung Uzbekistan na yun, aalisan niya, ayaw niya. Siyempre, pag gusto nung caregiver na Uzbekistan, edi siyempre tumawag sana siya. O darating na ako, ayun, ngayon nagtatago. Siguro nakahanap na yun ng ibang trabaho. So, mahihirapan yun. I don't recommend to any Filipina caregiver yun. No. It's a big no. Nakakabaliw talaga yun, nakaka-stress. Ay, nako.
Sabi ko nga, ako nga na napaka grabe ang aking yung mapagpasensya ako. I'm very humble to the max, kung tutuusin. Pero umiyak pa rin ako. Pilit ko na kakalma yung sarili ko, pilit ko na pinalalakas yung sarili ko. Pero pagka ganun na halos sa mukha mo mismo, na sinasabi niya, isa kang alipin, isa kang aso, isa kang bobo, tanga, kung ano-anong masasamang sinasabi niya sa akin. Paano ka ba pinalaki ng iyong ina? Paano mo ba pinalaki yung mga anak mo, pati pamilya ko dinadamay. Sabi niya, paano ka ba nagtrabaho sa mga matatanda kung ganyan? Bobo ka naman, di mo naman alam ang trabaho mo. Paano? Ano ba yan? Ang ginawa sa akin doon, parang robot. Pwede pala nung isang tao, gagawin niyang robot yung Nagpakatanga na lang talaga ako para matapos ko lang yung trabaho na yun. Kasi, alam ko na malaki kasi. Malaki ang aking tinanggap, pero sasabihin ko sa inyo kanina, kung is it worth it yung ganon kalaking halaga ng sahod ko sa isang buwan sa pagmamaltrato niya sa akin. Maaring sabihin nyo, depende sa'yo ginusto mo bakit di mo inalisan? Ang mga ganon bagay. Pero I prefer to stay kasi gusto ko naman talagang lalayasan. Kahit na ganon siya, alam ko mahirap maghanap ng kapalit papalit sa akin hanggang hindi darating yung kanilang caregiver. Ayun nga, yung caregiver niya, dapat bumalik siya ngayon, pero hindi. Kung kanino sila tawag ng tawag, hinahanap nila kung nasaan yung caregiver nila. Sabi ko sa kanila, wala na yun. Kasi kung gusto niyang babalik, andito na yun. At saka tumawag siya. Kung ano man ang rason niya, tatawagan kayo at mag-explain. Sabi niya, hindi ako darating ngayon, o kaya bukas, o kaya mga itong araw. Hindi yung ganyan na sinarado na daw niya. Baka in-block niya yung number pa nila para hindi na siya matawagan. So sabi ko, pag hindi ninyo matawagan, it means to say may problema yan. It's either ayaw niyang babalik. Yung nga sabi ng anak. Pero mahirap bang sabihin yung pag ayaw na di huwag. Sabihin na lang niya na hindi ako babalik, ayaw ko sa inyo. Di period. Sabi niya, maghanap kami ng iba. Hindi yung ganun na tinatawagan namin, nakablock yata kami. Ayaw niyang sumagot. So, kanino kaming mga kaibigan niya tumawag para magtanong kung nasaan siya, sabi niya sa akin. It's a very long story, mga kaibigan. Ngayon, hanggang bukas siguro matatapos ang istorya ko sa pamilya na yun. Pasalamat na lang ako sa Diyos at binigyan ako ng napakahabang pasensya at saka tiyaga. God had given me a very, very long patience. Yun ang pinaka na ugali ko. Yung kahit na nahihirapan ako pilit kong kinakaya. Kahit na umiiyak na ako kaya mo pa. Sige, kaya mo pa. Ano ba yan? Para sa pamilya. Ano ba yan? Sasabihin mo sa inyo bukas o kaya mamaya kung magkano ang sahod ko doon. Okay, good night everyone. Thank you very much guys for watching. Hintayin niyo ang aking susunod na kabanata ng aking buhay. Buhay ni Rosana Life Journey. Kaya ko sinabing Rosana Life Journey kasi ang topic ko ay about sa aking buhay, kung anong nangyayari sa akin dito sa trabaho ko, o kaya halimbawa nag-trip ako, sumasama ako sa trip, mga iba't ibang klase ng yung mga ginagawa ko ba araw-araw. Ganun lang naman.
Good night everyone. Thank you very much guys for watching.